Ang pagiging workers or employee or empleyado, ito po'y maihalin tulad sa pagiging servant. Amen. Tayo po ay employee ni Lord. Tama? Kung tayo employee ng ating mga company, kung saan tayo nag-serve, tayo rin po ay employee ni Lord. Tama po ba? Amen. And sa pagiging workers or employee, mayroon po tayong boss. Tama po ba? May master tayo na dapat sundin. Amen? Kaya kapag nagtrabaho tayo sa company, bawal malate. Tama po? Bakit kaya bawal malate kapag sa company tayo nagtatrabaho? Kaltas ang sahod. Amen? And may record. Tama po ba? Kaya tayo ay nagmamadali po. Nagmamadali tayo. Ayaw natin na nalilate dahil gusto natin sa pagiging empleyado natin ay napangingiti natin ang boss natin. Tama po? Tama, ang goal natin ay hindi po magalit ang ating boss, ang ating master, mapaglingkuran natin sila ng katapatan. But gusto kong tandaan natin that work is not easy. Sinong nadadalian sa kanilang trabaho? Wala. Lahat po nahihirapan. Yes. Tama po? Kasi pag tayo nagtatrabaho, hindi lang katawan, kundi pati isip ay gumagana. Welcome po. Good morning, sis. Amen. So sa ating pagtatrabaho, ito po hindi madali. And we need more patience, endurance, perseverance, steadfastness, and dedication. Agree po ba kayo doon? Amen. Dahil kapag tayo po ay nagtrabaho at maiksi ang pasensya natin, pagkakapasok natin sa company, magre-resign agad tayo. Tama? Kaya kailangan natin ng lawak ng pasensya. Haba ng pasensya. Amen po, lalo na kung masungit ang boss. Amen po. Good morning po. Welcome po. Praise God. Amen. So work is one of the biggest aspects of our lives. Agree po ba tayo? Yes. So the Bible has a lot to say about how we should do it. Kaya kung hahanap tayo ng pattern para tayo po ay maging mabuting empleyado, mabuting manggagawa, ay mag-rely po tayo sa Bible. Kasi ang Biblia, nagtuturo po yan sa atin kung paano po tayo magiging maayos na empleyado. Mabuting empleyado. Amen? Amen. At katanggap-tanggap na empleyado. Alam naman natin kung ano ang viral ngayon sa government. Flood control. DPWH. Amen po? So, nakikita natin na sa gobyerno pa lang natin, marami na pong empleyado ng gobyerno ang hindi po mabuti, hindi tapat, hindi maayos sa kanilang ginagawa sa loob ng kanilang kinagagalawan. Tama po ba? Amen. And we as Christians, dapat po tayo po ay maging magandang ehemplo bilang manggagawa sa loob ng ating pinagtatrabahuan. Tama po ba? So dapat tayo po ay kakitaan dahil tayo ay Kristiyano, dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon, makita natin yung quality ng pagiging Kristiyano. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So samahan niyo po ako sa aklat ng Colossians, chapter 3, verse 22 to 24. Ayan. Ang title po natin, A Godly Worker Must Be Pleasing to His Master. Amen.
Colossians, ano na lang. Sabay-sabay po natin basahin. Whatever you do, work at it with your whole heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Diyos, kami po ay namamanhig sa iyong puso sa umagang ito at patuloy na ipinagkakatiwala ang iyong mga salita na binitiwan sa amin ngayon, na ito po'y aming maintindihan, maunawaan ng bawat isa, Panginoon. At Lord, hayaan mo na ikaw po ay magpahayag ng iba't ibang revelasyon upang sa ganon kami, Panginoon, ay patuloy na patuloy na maituwid ang aming buhay, manggagawa. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na magpaunawa ng mga bagay na hindi pa namin nalalaman. Lord, anoint my lips, O God, at hindi po ako ang kanilang makita. But the power of your words will flow the anointing right now. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So dahil ang tema natin ngayon ay employment and marketplace, tayo dadako po sa employment kung ang isang Kristiyano na manggagawa ay ano dapat ang makikita sa atin. Anong kalidad na meron ang isang Kristiyanong empleyado? Amen po ba? A godly worker must be pleasing to his master. Dapat ito yung goal natin. Malugod, mapangiti ang ating boss. Hindi ang goal natin, ano ba yan, nakakainis naman, ang boss namin, napakahigpit, ang sama ng ugali. Ayoko na nga. Amen? So, tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo katulad ng mga hindi Kristiyano. Kung yung mga hindi Kristiyano ay walang pakundangan sa kanilang pagtatrabaho, tayo dapat, ang ating pagtatrabaho, lagi po itong kasama dapat si Lord. Amen? And as a godly worker, no? Number 1, be submissive. Amen. Kasi marami na pong mga manggagawa or empleyado na hindi po submissive or hindi po sumusunod sa kung ano ang ini-implement ng kanilang company. Amen. Tama po ba? Kaya patuloy silang nakakagawa ng bagay na hindi po tama. Amen po ba? Amen. Yung sa flood control, kung yun po nakinig, ang mahirap lang kung ang mga nakakataas din, mali rin. Tama po ba? Amen. So sa pagiging submissive natin sa ating amo or boss, no? We need to work willingly. Amen. Dapat nag-apply ka ng trabaho na yan, pangatawanan mo, willing kang gawin sa abot ng makakaya mo. Amen? Tama po ba? You need to work willingly. Amen? Amen po ba? Amen. And you need to work committedly. Gaano tayo ka-committed sa ating trabaho? Amen? Amen po? Importante na tayo po bilang mga Kristiyano, kakitaan. Maging halimbawa, na kung tayo'y nagtatrabaho man sa iba't ibang company or sa ating boss, dapat hindi lang willing kung hindi committed. Amen po ba? Yes. Ang taong committed, ano po yung ginagawa? Nagtatrabaho kahit hindi nakatingin ang boss. Amen? Hindi yung, pagka nandiyan ang boss, talagang ang sipag-sipag. Pero pag nakatalikod ang boss, wala naman si boss hayahay. Amen po ba? Tulog muna ako, wala naman si boss Ay, hindi mo alam, biglang dumating. Surprise ka. Amen?
So, sa pagiging submissive, importante po ito na yung willingness sa heart natin nandyan at yung pagiging committed. Amen po ba? As a submissive worker, he worked without the presence of his master. Tama? Yun yung sinasabi ko, kahit wala ang boss, nagtatrabaho ka. Amen po? Dahil kung kaya lang tayo nagtatrabaho, para i-please lang natin, kung nandyan lang ang ating amo, may problema ka. Tama po? So tayo po bilang Kristiyano, hindi tayo dapat ganon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako ganon. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi ka ganon. Amen? Amen. So ano pa? Bilang godly worker, ano pang bagay ang dapat na gustong ituro ng Diyos sa atin? Pangalawa, hardworking. Amen. Gaano ka ka-hard work sa iyong pagtatrabaho, sa iyong boss? Amen? Tandaan that tayo po, we are made to work. Amen? And alam naman natin na ang trabaho, ang pagtatrabaho ay difficult talaga. Marami tayong mga nararanasan. Maraming adjustment sa ating pagtatrabaho. Amen po? Bakit kailangan nating maging hardworking? Sabi doon, believers are called to work as we are able to provide ourselves and to our families. Kaya naman tayo nagtatrabaho, di ba? Kaya tayo binigyan ng chance ng Lord, binigyan tayo ng Lord na makapagtrabaho dahil ang gusto ng Diyos, tayo ay gagawa para sa atin at sa ating pamilya. Hindi tayo pabigat. Amen? Amen po ba? Sabi ng Bible din huwag pakainin ang tamad. Tama po? Biblical yan. Sa Timothy. Amen. So, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na magtrabaho po, maging hardworking sa ating pagtatrabaho. We need to work diligently. Amen? Maging masipag tayo sa ating mga ginagawa o mga pinagkatiwalang trabaho sa atin ng master natin or ng boss natin. Amen po ba? Amen. Be an excellent worker. Katulad ni Daniel. Daniel 6:3. Excellent work will be recognized and rewarded. Amen? Kaya kung ikaw nagtatrabaho, excellent ang ginagawa mong pagtatrabaho, di ba minsan may dagdag na bonus? Amen? Lalo na yung mga worker ngayon, Disyembre na. Palapit na ang mga bonuses, mga 13-month pay. Ang tanong, Lord, deserve ko ba itong ma-receive? Kung naging faithful ka, deserve na deserve mo. Amen? Kung naging unfaithful ka, medyo may guilt feelings. Nasabi mo, Lord, hindi ko yata deserve na ma-receive ko. Amen? But, if you work hard, rewarded po yan, mga kapatid. Laging may kalakip na reward. Amen po. Excellent work will be recognized and rewarded. Kaya nga yung iba napopromote pa Amen? Kasi nakita nila, excellent yung ginagawa mong pagtatrabaho. Amen po. Kaya huwag mong isipin na ang trabaho ko ito lang. Baka nag-i-start ka pa lang dyan. Pero pag pinakita mo yung the best mo, sigurado yan, ililip up ka ng Panginoon. Kung totoo ang pagtatrabaho mo, hardworking ka, nakikita po yan ng Lord. At pwede niyang hawakan o ripuin ang puso ng boss mo para i-promote ka. Amen? Siyempre, pag na-promote ka, pati salary promoted. Na ini-increase ng Lord. Ayan, good morning po. Amen. Amen po ba? Amen. Proverbs 14:23.
All hard work brings a profit. Pakibasa po, Proverbs. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Pangatlong bagay na kalidad ng isang Kristiyanong manggagawa o empleyado. Pakinggan. Honest. Honest. Tanong mo sa katabi mo, honest ka ba? Honest ka ba? Honest ka. Anong sagot? Honest daw siya. Honest ka? Honest? Anong sagot ng katabi? Tinanong mo? Honest. Praise God. Mabuti wala namang sumagot ng hindi. Kasi wala dito noon. Ang mga anak ng Diyos, honest sa lahat ng aspeto ng buhay. Amen po ba? Amen. So if you are honest, you need to work well. Tama po ba? Amen. Talagang ginagalingan mo. Amen. Totoo ka. And sabi ng Matthew 25:14 to 30, be a good steward. Dapat mapagkakatiwalaan ka. Amen. Amen. Sabi mo sa sarili mo, dapat mapagkakatiwalaan ako. Dapat. Amen. Kumpisihin mo sarili mo. Dapat mapagkakatiwalaan ako. Amen. Amen. Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon. Sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa Panginoon, dahil ang trabaho binigay yan ng Panginoon, kung tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya, dapat ganun din sa ating pagtatrabaho. Nagtatrabaho tayo ng tapat. Amen? Hindi tayo nangungupit. Amen? Hindi tayo kabilang sa mga nanguhan ng flood control project. Wala tayong ghost project. Amen. At hindi tayo ghost employee. Amen? Tama po ba? Kasi kung tayo po ay honest, kung ang gobyerno natin sana ay honest, walang ganitong problema ang bansa natin. Amen. Kung ang mga empleyado sa loob ng gobyerno ay honest, wala sanang ganitong problema. Tama? And viral sa buong Asia. Hindi lang Asia, kundi sa lahat ng bansa. Kung gaano kagaling sa corruption ang Pilipinas. Praise God. Nakakalungkot. Kayo po ba natutuwa? Ako po hindi. Umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, yung integrity ng mga Pilipino nawala na. Alam niyo po ba, meron akong narinig na isang na nagsabi yung bata sa school, tinatanong ng teacher, ang sabi daw ng teacher, o sige, ngayon sabihin ninyo, ano ang mga trabaho ng inyong magulang? Nung dumating doon sa isang bata, yung bata hindi makapagsalita sa kung ano ang trabaho. And then pinilit daw ng teacher. Ang sabi ng teacher, saan ba talaga nagtatrabaho ang tatay mo? Hindi niya masabi-sabi. Hindi niya talaga sabihin. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay, nagkwento siya sa tatay. Alam mo tayo, kanina ako lang po ang tinanong ng teacher, hindi ko po masabi kung saan ka nagtatrabaho. Bakit naman anak? Natakot po ako. Kasi yung tatay niya nagtatrabaho sa DPWH. Natakot yung bata. Pero alam niyo po ba, trabaho ng tatay, janitor. Sabi niya, anak, marangal naman ang trabaho ko. Pero dahil sa takot ng bata, nang marinig ang DPWH, dahil sa nangyayari, ang bata na nagkaroon ng takot na baka siya ay bulihin. Pero kaya may epekto, di po ba? Nakita natin yung effect ng nangyayari sa bansa natin.
Amen. At dapat nagsisimula yan sa atin. Na tayo, lalo na tayo, na mga lingkod ng Diyos. Dapat walang mga lingkod ng Diyos na nai-involve sa pangungurakot, sa pangungupit. Amen po? Amen. Be a good steward. Do not cheat. Be honest. Be truthful. Avoid dishonesty. Amen. Yan po'y paalaala ng Panginoon sa atin bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa bayan, sa bawat tao, especially kay Lord. Huwag din tayong maging dishonest kay Lord. Kasi hindi tayo makakapagtago kay Lord. Kitang-kita niya kung anong ating ginagawa. Amen? Amen. Amen po. Pang-apat. Amen. Serve with integrity. Amen. Amen. Magtrabaho po tayo. Maglingkod ng may integridad. Yung hindi po tayo kahiya-hiya. Amen. Mahirap po kung nagtatrabaho tayo at kilala tayo sa ating trabaho na walang integridad. Amen po. And even us as a Christians, serve God with integrity. Kung tayo nagsiserve sa Panginoon na may integrity, it follows po yan kahit nasa company kayo, sa trabaho. Madadala nyo po yan dapat. Amen po? You should serve your employer with integrity whether they are not present. Kahit wala siya. No? And serve with respect. Amen po. Mahalaga ang respeto. Amen. May respeto tayo dapat sa kumpanya kung saan tayo naroroon. May respeto tayo sa pagtatrabaho. Amen. Sa pinagkatiwala sa ating trabaho. Dahil tayo po ay lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Obey the authority. Kung sino man ang superior natin, matutunan po natin sumunod. Amen po ba? Amen. Worker need to be submit to their master with integrity. Amen po. And number 5, amen. Praise God. Obedient. Amen. Etong word po na to, napakadaling sabihin. Pero, napakahirap gawin. Minsan nagagawa, pero minsan hindi. Minsan inconsistent po tayo na ginagawa yung pagsunod. Minsan sumusunod tayo kung ano lang ang gusto natin. At kung ayaw natin, hindi po tayo sumusunod. Amen. So, ito po ay isang bagay na napakahalaga po, hindi lang sa company, even kay Lord. No, when you are obedient to God, ito po ay madadala din natin kung saan po tayo naroroon. Tama po ba? Kaya dapat, do not sin in your work. Huwag kayong magkasala pag kayo nasa trabaho. Baka pagka nandito tayo, linggo, sa church, okay yung buhay natin, maganda yung buhay natin, mahinahon tayo magsalita, maganda tayo magsalita, kumusta tayo kapag tayo nasa loob ng trabaho? Ako po, na-experience ko yan. Meron akong kasama na mga Christian. 10 years nang nagsiserve kay Lord. Pero nakakagulat. Doon sa company kung saan kami naroroon, ang gagaling nila magmura. Sabi ko, how can you say that you are born again Christian? Bakit mo ginagawa yan? Alam mo ba, sabi ko talaga personal po yan, sinabi ako sila. Alam niyo po ba, sabi ko, na sinasaksak niyo si Lord patalikod. Sinasabi niyo Kristiyano kayo, pero yung ginagawa niyo sa labas ay hindi tama. Dapat kung ano tayo dito, it will reflect as kung saan po tayo naroroon. Part ng ating pagsunod sa Panginoon. Pag tayo sumusunod sa Panginoon, iyan po ay dala-dala natin hanggang kung saan tayo naroroon.
kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo obedient dito sa church, pero sa bahay, sa trabaho, o kung saan kayo sa school, hindi tayo obedient. Amen? Tama po? Ang galing-galing sa church, makikita mo talagang sobrang masunurin. Pero kumusta pag ang magulang na ang nag-utos? Teka lang. Pag ang boss na nag-utos, nakakainis naman tong boss na utos na lang ang utos. Amen po. Hindi naman tapos-tapos ang kakautos. Wala po tayong magagawa. If we are served to our boss or master in our work, we need to obey. Amen. Amen po ba? But, sabi doon, there is an exception to the above rule. Ito po ay yung halimbawa, may pinagagawa sa inyo ang boss nyo na gumawa ng mali. Ang tanong ko sa inyo, pag na-identify nyo na mali ang pinagagawa sa inyo ng boss nyo, gagawin nyo pa ba? Mahina ang sagot. Gagawin nyo po ba? Amen. Halimbawa, yung boss nyo, kung nasa accounting ka, like si Pastora Thea, nasa accounting, sinabi ng boss mo, pwede ba, yung resibo na yan, huwag mo nang isama. Dahil yan ay, alam mo na, nakurot na. Kurutchi. Uso yan sa gold. Yung kurutchi, sterwini. Napag-usapan namin isang araw. Opo. Kasi nga po, ang mga naglalaro ng gold, ang mga pera nila, dahil mayaman sila, pakalat-kalat. Nasa clutch bag, nasa golf set. Eto namang mga kadi na hindi tapat, nangungurutchi. Paisa-isa lang. Amen? Ang tawag nga doon, ano lang naman, pumitas lang. Uso din yung pitas. Pumitas lang naman ako. Kung nakita mo, bundle ng pera, pumitas ka ng 1,000, hindi na namamalayan yon. Amen? So, wag po tayong sumunod. Kung may mali pong tinuturo ang ating boss sa atin, ipaglaban natin yung katotohanan. Pasensya na po. Whether na ikaw po'y matanggal sa trabaho o mawala ng trabaho, pero kung ang pinagagawa sa iyo ay below the belt na, maling-mali talaga, at alam mong mali talaga, huwag kang makonsensya. Okay lang mawala ng trabaho, basta mali. Huwag po tayo sumunod. Amen? Ganyan po dapat ang isang godly worker. Godly employee. Kapag may mali, huwag sumunod. Pero kung nasa tama, wala po tayong karapatan na hindi sumunod. Amen po ba? Amen. Disobeying an order might have consequences, but it is better than to be punished for doing good than rewarded for doing evil. Amen? Amen. Kaya po, di bali na lang na hindi mawalan po tayo ng trabaho o magkaroon tayo ng consequences sa ating company. Ay kung ang ipinagagawa sa atin ay mali, dapat yung stand natin bilang mga anak ng Diyos, doon tayo sa tama. Tama po ba? Hello? Amen. Kasi importante po yun. Dahil tayo minsan nasusubok pag nasa labas na. Dito, okay tayo, tinuturuan tayo. Lagi ng mga pastor, ng salita ng Panginoon. Pero pag sa labas, ang daming temptation. At hindi po, mahirap pong tanggihan yon. Minsan, tayo'y nakukompromise. Okay lang, minsan lang naman siguro to. Amen? Ang gaano na kadalas ang minsan. Okay lang, di naman nakikita ni pastor. Di naman nila ito malalaman. Kaso, live po yan kay Lord. Live na live. At hindi po natin yan may kakaila. Ipagsusulit natin lahat yan sa Panginoon. Amen po. When we are doing wrong, sigurado yan,
pananagutan po natin yan sa Panginoon. And last natin, find rest. Tamang-tama po kanina sa morning devotion namin. Amen. Sino po dito yung pagod na pagod na? Pagod na pagod na. Amen. So, talagang, alam nyo po, sa pagtatrabaho, talaga namang, wala naman yatang trabaho hindi nakakapagod. Saan kaya may work na talagang, pagkasabi, urgent hiring, work na hindi ka mapapagod. Pero sanang ganon. Tama po? Pero wala eh. Lahat ng trabaho, whether kay Lord, trabaho sa company, trabaho sa loob ng bahay, trabaho sa school, trabaho sa kahit saan, ay nagkukos po ito ng pagod. Tama po? Kaya sabi, we need to find rest. Saan po tayo makakasumpong ng kapahingahan? Sa Panginoon. Amen. Hebrews 4:10 to 11. Tayo ay makakasumpong ng kapahingahan sa Panginoon. And dahil tayo nakasumpong ng kapahingahan sa Panginoon, minsan, huwag din nating i-abuse ang sarili natin. Alam mo, yung mga lingkod ng Diyos na pati Sunday nagtatrabaho, ina-abuse mo na ang katawan mo niyan. Dahil even God create us to rest. Diba sabi niya, magtrabaho kayo ng 6 na araw at sa 7 araw magpahinga kayo. Amen. Even God rest. Nagpahinga din ang ating Diyos. Hindi niya sinakop yung 7 days. Amen po ba? Para siyang maging halimbawa na tayo ay kailangan din magpahinga. Monday to Saturday, nagtatrabaho ka, pero yung linggo, ipahinga mo kay Lord. Dapat nandun ka sa tahanan ng Diyos, tumatanggap ng salita ng Panginoon, kinukomfort ka ng Lord, sinistrengthen ka ng Lord. Sa 6 na araw na napagod ka sa presensya ng Diyos, nandoon ang kapahingahan. Amen po ba? Kaya kung pagod ka na, pagal ka na, balisang-balisa ka na, Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagalan, nababalisa, magpahinga kayo sa akin. Amen. Nasaan ang tunay na rest? Na kay Lord. Hindi lang sa pagtulog. Na gusto mo matulog ka na buong araw, buong magdamag. Ayaw mo na magtrabaho. Amen po? At sa mga hindi naman natutulog sa magdamag, ay huwag naman yung abusuhin ang inyong sarili. Baka naman nasobrahan na ng pahinga. At tuluyan na kayong mamahinga. Huwag naman ganon. Amen? Tama po ba? Kailangan kapag tayo nagre-rest sa Panginoon, ilagay din natin sa tama. Amen? At minsan, kaya tayo laging walang gana, walang energy sa pagtatrabaho dahil tayo'y puyat. Pinapagod natin ang sarili natin sa walang kabuluhang bagay. Amen? Lalo na, siguro wala naman na dito noon. May mga nag-ML pa ba? Mga naglalaro sa cellphone na walang kabagay-bagay. Nanonood ng mga videos na walang kabagay-bagay, pinupuyat ang sarili. Amen? Mga kapatid, kung pagbabasa ng Bible ang pagpupuyatan nyo, sige, okay lang. Dahil alam ko nire-renew ng Diyos yung strength nyo. Kasi nasa presensya niya kayo. Pero, kung pinupuyat nyo ang sarili nyo sa pag-i-scroll ng mga walang bagay, inaabuso mo ang sarili mo. Mag-rest ka. Mag-rest ka.
para lagi kang malakas araw-araw. Amen? Find rest unto the Lord. Give time yourself to rest. Amen? Do not overwork. Amen? Kasi yung mga company naman po, alam ko, may mga binibigay naman po sa inyong day off. So yung day off nyo, bigyan nyo rin po ng rest yung sarili nyo. Amen po ba? Amen? Kaya, sabi ng Panginoon, we are created to work, but we are also designed for rest. Amen? Hindi po gusto ng Diyos na puyatin mo lagi ang sarili mo. Pagurin mo ng gusto ang sarili mo. Bigyan mo rin ng time ang kapahingahan sa iyong katawan. Amen po ba? Kasi yung katawan lupa po natin, may expiration yan. Pag gusto nyo mapadali ang expiration, ay di gawin nyo gabi-gabi, huwag kayong magpahinga. Amen? Pero kung gusto nyo huwag agad ma-expired, eh magpahinga kayo. Sa presensya ng Diyos. Amen? Strive rest unto the Lord. Amen po? Resting will shows that we trust God to provide. Amen? Kasi minsan, kaya po sobrang overtime kahit linggo. Overtime ako, Pastora, kahit linggo. Kaya marami na po tayong mga nawalang mga kasama dito. Nung time na sabi nila, wala pang trabaho, Pastora, pag-pray mo naman kami magka-work. Ay nung nagka-work, nawala na ang pahinga kay Lord. Talagang pati linggo, nagtrabaho na. Sayang. Kaya balansihin po natin. Magtatrabaho tayo dahil yun ang gusto ng Panginoon. Pero wag po tayong mawala ng oras para sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang tunay na rest nasa Panginoon lamang po. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng kanyang salita, tayo po ay magpahinga. Hebrews 4:11. Tayo po ay magpahinga sa presence ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Keep your life free from the love of money and be content of what you have. Amen? For He has said, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. Kaya huwag po tayong masyadong overtime ng overtime. Kasi akala natin, trinabaho na natin ang Monday to Sunday. Wala na talagang pahinga. Pero ang kasunod noon, ano mangyayari? Pag tayo nagkasakit, saan tayo pupulutin? Kulang pa ang pinagtrabahuan. Tama po? Kaya yung mga bagay na yan, ay lagi po nating alalahanin kung ano po yung tinuro sa atin ng Panginoon ngayon na qualities ng isang godly worker. Dapat po ay yan ang ating ginagawa. Amen? Tayo'y magtrabaho na may integrity, diligence, obedience, fairness, maging patas tayo sa pagtatrabaho. Hindi tayo yung may kinikilingan. Kung ikaw ay may posisyon sa iyong company, huwag tayong magtrabaho ng may kinikilingan at may tinititigan dahil ang Diyos po pantay-pantay ang tingin sa ating lahat. Amen po ba? And magtrabaho tayo ng may loyalty, may katapatan sa ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo rin po ay magtrabaho ng may kapakumbabaan. Humility. Amen? Kasi sabi ng James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kapag tayo ay nagpakumbaba sa ating pagtatrabaho, promotion, it follows. Amen? Salary increase, it follows. Amen? Kaya, exercise your humility sa iyong trabaho, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Lagi mong gawin po ito ng may kagalakan. Amen? And in conclusion, a godly worker is a submissive, hardworking, honest, with integrity, obedient, and find rest in His Master. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless us all.
nagtatrabaho. Alam nyo, lahat naman tayo nagtatrabaho. Apply natin sa buhay spiritual natin at the same time sa mundo. Kasi dapat dala-dala natin yung katangian na ito saan man tayo naroon. Para maging mabuting halimbawa tayo ng kabutihan ng Diyos, maging testimony tayo sa mga tao, dapat dala-dala natin yung mga katangian ito. Ano yung una? Be submissive. Dapat isasubmit tayo. Pangalawa,